Isang grupo ng mga estudyanteng mahilig sa adventure at filmmaking ang nagpasyang gumawa ng isang hiking documentary sa isang remote at halos hindi pa natutuklasang kagubatan sa Pilipinas. Ang plano nila ay simple, i-document ang kanilang paglalakbay, ang kagandahan ng kalikasan, at ang kanilang samahan gamit ang mga high-tech na drone para makakuha ng mga breathtaking aerial shot. Enio, sina Alex, ang leader at direktor, Maya, ang tech expert at drone pilot, Ben, ang safety officer, at si Leah, ang host at vlogger ng grupo, ay puno ng excitement. Para sa kanila, ito ang pinakamalaking proyekto ng kanilang buhay estudyante. Sa unang araw ng kanilang hike, lahat ay perpekto. Maganda ang panahon, malinaw ang langit, at ang mga kuha nila mula sa drone ay talagang kahanga-hanga. Ang luntiang kagubatan, ang malinis na ilog, at ang makapigil hiningang tanawin mula sa itaas ay sapat na para masabi nilang sulit ang kanilang pagod. Pero habang papalalim sila sa gubat, isang kakaibang pakiramdam ang unti-unting bumalot sa kanila. Ang dating masiglang huni ng mga ibon ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang hangin ay tila bumigat at pakiramdam nila may mga matang nakamasid sa bawat galaw nila. Gabi na nang mag-setup sila ng camp. Habang naghahanda ng hapunan, napagdesisyunan ni Maya na i-review ang mga footage na nakuha nila sa buong araw. Habang pinapanood nila sa laptop ang mga aerial shot, isang particular na clip ang pumukaw sa kanilang pansin. Sa isang mabilis na paglipad ng drone sa ibabaw ng malalagong puno, may isang bagay na gumalaw. Sa una, inakala nilang ibon lang ito o baka glitch sa video. Pero nang i-slow motion ni Maya ang playback, nanlaki ang kanilang mga mata. Isang nilalang, maitim, payat, at may mahahabang braso at pinti. Ang mabilis na lumukso mula sa isang puno papunta sa isa pa. Para itong anino na may buhay. Ang pinakanakakakilabot ay kung paano ito tila sinasadyang iwasan ang lente ng drone, mabilis na yumuyuko o tumatago sa likod ng mga dahon sa tuwing matututukan ito ng kamera. Hindi ito hayop. Hindi rin ito tao. Ang bilis nito ay hindi ka panipaniwala. Parang isang mabangis na predator na naglalaro sa sarili nitong teritoryo. Sinubukan nilang i-rationalize ang nakita. Baka unggoy o baka isang uri ng malaking paniki. Pero walang hayop sa Pilipinas na tumutugma sa itsura at galaw ng nilalang sa video. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa kanilang sistema. Nagpasya si Ben na itigil na ang proyekto at umalis na lang kinaumagahan. Ngunit si Alex, na desididong tapusin ang documentary, ay iginiit na manatili sila. Para sa kanya, ito na ang money shot, ang misteryong magpapasikat sa kanilang pelikula. Dahil dito, nagkaroon ng tensyon sa grupo. Si Leah ay halatang natatakot na, habang si Maya ay nag-aalala sa kanilang kaligtasan. Sa huli, nanaig ang desisyon ni Alex. Mananatili sila ng isang gabi pa para subukang makakuha ng mas malinaw na footage. Malaki nilang pagkakamali. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang lahat, isang malakas na kaluskos sa labas ng kanilang tent ang gumising kay Leah. Sinubukan niyang gisingin si Maya na katabi niya, pero hindi ito sumasagot. Nang buksan niya ang kanyang flashlight, wala na si Maya sa tent. Ang tanging naiwan ay ang kanyang sleeping bag. Nagsimulang magpanik si Leah, ginising niya sina Alex at Ben. Agad silang lumabas para hanapin si Maya, tinatawag ang pangalan niya pero tanging ang alingaw-ngaw ng kanilang mga boses ang bumabalik. Habang nagkakagulo sila, isang pamilyar na tunog ang narinig nila, ang ugong ng drone ni Maya. Papalapit ito sa kanilang campsite. Nagmamadali itong lumapag malapit sa apoy. Mag-isa itong bumalik. Walang Maya. Kinuha ni Alex ang drone at mabilis na ikinonekta sa laptop. Pinanood nila ang huling recorded file. Ang video ay shaky at magulo. Halatang manumanong pinalipad ang drone sa gitna ng kadiliman. Sa footage, nakita nila ang anino ni Maya na tumatakbo, hinahabol ang isang bagay sa gubat. Pagkatapos, biglang tumigil ang drone at umikot. Nahagip ng kamera ang isang mabilis na paggalaw, isang maitim na anino na sumunggab kay Maya mula sa itaas. Isang maikling sigaw,
at pagkatapos, katahimikan. Ang drone ay naiwang naka-hover sa ere bago ito dahan-dahang bumalik sa camp. Na tila may nag-program dito na bumalik sa home point kapag nawalan ng signal. Nanigas sila sa takot. Ang nilalang sa video kaninang umaga ay totoo at kinuha nito si Maya. Walang nagawa kundi hintayin ang pagsikat ng araw. Ang takot ay napalitan ng determinasyon na makalabas sa gubat na iyon. Nang magumaga, mabilis nilang iniligpit ang kanilang gamit. Pero habang nag-iimpake, napansin nilang wala si Ben. Naghiwa-hiwalay sila para hanapin ito sa paligid ng campsite. Pero ilang minuto lang, isang sigaw ang narinig nila mula sa direksyon ni Alex. Tumatakbo itong pabalik, namumutla. "Si Ben! Nawawala na rin!" sigaw niya. Kasabay nito, muli nilang narinig ang ugong ng pangalawang drone, ang drone na dala ni Ben. Tulad ng nangyari kay Maya, bumalik ito mag-isa sa campsite. Nanginginig ang mga kamay ni Alex habang kinukuha ang memory card. Ang footage ay mas malala. Kitang-kita ang mukha ni Ben na puno ng takot habang itinataas ang drone para makita kung ano ang nasa itaas ng mga puno. Sa isang iglap, isang mahabang kamay na may matutulis na kuko ang humablot sa drone mula sa gilid ng frame. Nag-static ang video at pagkatapos ay bumagsak. Ang huling segundo ng audio ay ang tunog ng pagbasag ng plastic at ang nakapangingilabot na huling sigaw ni Ben. Ngayon, dalawa na lang sila, si Alex at si Leah. Alam nilang kailangan na nilang tumakbo para sa kanilang buhay. Tinakbo nila ang daan pabalik, walang lingon-lingon. Binitawan na nila ang halos lahat ng kanilang gamit maliban sa isang drone at ang laptop na naglalaman ng ebidensya. Habang tumatakbo sila, naririnig nila ang mga kaluskos sa paligid nila, sa mga puno, sa mga damuhan. Pakiramdam nila, pinaglalaruan sila ng kung anumang nilalang na iyon, hinahayaan silang mapagod bago ito sumalakay. Sa desperasyon, naisip ni Alex na gamitin ang huling drone. Pinalipad niya ito para magsilbing kanilang mata sa itaas, para bigyan sila ng babala kung papalapit na ang halimaw. Sa screen ng controller, nakita nila ang sarili nilang tumatakbo. At sa likuran nila, mabilis na kumikilos ang isang anino sa pagitan ng mga puno, papalapit ng papalapit. "Mas bilisan mo, Leah!" sigaw ni Alex. Pero huli na ang lahat. Isang itim na anino ang biglang lumitaw sa harapan ni Leah. Hindi na niya nagawang sumigaw. Hinila siya nito pataas sa mga puno sa isang kisap mata. Naiiwan si Alex, mag-isa at nanlalaki, ang mga mata sa takot. Itinutok niya ang drone sa itaas at doon, sa isang sanga ng mataas na puno, nakita niya ang nilalang. Nakatalikod ito, pero malinaw ang balangkas ng katawan nito. Payat, mahaba, at hindi makatao. Dahan-dahan itong lumingon at sa unang pagkakataon nakita ni Alex ang mukha nito. Walang mata, walang ilong, tanging isang malaking bibig na puno ng matutulis na ngipin. Bago pa man makasigaw si Alex, bumagsak ang signal ng drone. Ilang linggo ang lumipas. Natagpuan ng mga awtoridad ang abandonadong campsite. Nandoon ang mga gamit, ang mga tent at ang laptop. Nang buksan nila ito, tumambad sa kanila ang lahat ng drone footage. Ang mga investigador at eksperto ay walang masabi. Pinag-aralan nila ang bawat frame pero hindi nila maipaliwanag kung ano ang nilalang na nakunan sa video. Ang bilis at liksin nito ay lampas sa anumang kilalang hayop. Ang kaso ay isinara bilang isang misteryosong pagkawala. Ang 4 na estudyante ay hindi na muling nakita. Ang tanging naiwan ay ang kanilang huling proyekto. Isang hiking documentary na naging isang nakakakilabot na testamento ng kanilang huling mga sandali, isang found footage ng isang bangungot na naging totoo. Ang gubat ay nananatiling tahimik, nagtatago ng isang sikretong hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Naghihintay ng mga susunod na biktima. Salamat sa panonood. Mag-subscribe para sa higit pang mga kwentong katatakutan.